Okay, so dako tayo sa 10 minutes na unang pagtatanong ng ating second speaker sa first speaker. Bro Sanreo, your time start now. Sorry po, yan. Unang tanong, naglatag ka ng Matthew 16 verse 18. Etong Matthew 16 verse 18, saan to naganap? Saan naganap? O, naganap yan during the time, yung saan sa location, hindi ako exacto sa location, but during the time of Jesus Christ when he was alive. And that one, if you read the context, it's not definite that Peter is the rock. It's indirect upon this rock. Next question. Naglatag ka ng Matthew 16 verse 18. Anong taon ito naganap? 30 to 33 AD. Okay, next question. Sino nagtatag dito sa Matthew 16 verse 18? Si Jesus Christ ang tatag niyan, ini-express himself dahil siya ang may hawak ng susi at siya ang magbubukas nito. Next question. So, sino kausap ni Kristo dito sa Matthew 16 verse 18? The apostles and the devil. Kaya sabi niya, upon this rock, I will build my church. Kinausap niya si Peter. And then later on, pumasok ang demonyo kay Peter. Sabi niya, get behind me, Satan, which is talking to Peter also. Next question. Kung 30 to 33 AD naganap ang Matthew 16 verse 18, anong taon na itatag ang Baptist Church? Ang Baptist Church ay naitatag nung may maniwala sa kanya. You will be baptized. When you believe. Okay, anong objection? Ang tanong ko po, kung ang Matthew 16 verse 18, sabi niya tawag nito, founded daw yung Matthew 16 verse 18. Ang tanong ko po, categorical, anong taon na itatag ang Baptist Church? Taon po, anong taon? Okay. Anong taon na itatag? Okay, so ang objection mo, naghahanap ka ng parang date, year, something ganyan, no? Pastor Alex, meron kang counter objection doon? Or sasagutin ko. sasagot ka na? Sige. Okay, itinatag yung Baptist nung panahon din ng 30 to 33 AD before he died. Kasi sinabi niya, if you believe, you have eternal life. And that is a spiritual message of being baptized of the Holy Ghost. Next question. Kung 30 to 33 AD tinatag ang Baptist Church, sino ang founder ng Baptist Church? Jesus Christ is the founder of it kasi siya ang magbabaptize ng Holy Spirit. Yung Baptist Church na pangalan, iyan ay local church. Just like in Efeso, they were baptized of the Holy Ghost. Yung Catholic Church, hindi baptized yan kasi iyan ay hindi saved Christian. Next question. Meron ka ba sa aking mailalatag na standard references na ang Baptist Church ay founded ni Jesus Christ? Hindi ako gumagamit ng ibang libro. Ang sagot ay wala. Ang sinusunod ko ay Bible lang. Kasi ang salvation ay galing lang sa Bible, hindi sa mga standard references. Next question. Ang Baptist Church ba Protestant, yes or no? No, hindi Protestant. Follower ni Jesus Christ. Ang mga Protestant actually is kayo dahil kayo ay against sa gospel ng salvation. Sa inyo nawawala, sa amin hindi. Next question. Kung Protestant ang Catholic Church at hindi matatawag na true church, saan nagprotesta ang Catholic Church? Sa gospel. Ang gospel ninyo is you have to do work for salvation. Ang gospel ni Apostle Paul from Jesus Christ, you are saved when you believe. Next question. Kung ang Catholic Church nagprotest sa gospel, who compelled the gospel? You compiled the wrong gospel. Kaya may nakalagay sa Bible na be careful. Merong wrong Jesus, wrong spirit, wrong gospel. Nasa Bible yan. Kaya mag-iingat ang mga tao dahil ang gospel of salvation ay hindi nawawala. Next question. Okay, next question. Pwede bang magprotesta yung nag-compiled ng gospel dun sa gospel na binuo nila? No, but indirectly you are. Kasi nire-replicate ninyo ang gospel. Pagka nakita nyo na mali iyon, that is considered and I conclude
a protest. Next question. Sabi mo no. Kung hindi pwede mag-protest, yung nag-compelled ng gospel, dun mismo sa gospel, paano siya nag-protest doon sa gospel? Eh, hindi naman pala siya pwedeng mag-protest sa gospel mismo. If you have common sense, I said no, but indirectly, yes. That's what I said. So you have to be careful on my answer. Okay, Psycho, no, but it's indirectly, yes. Kasi you're against our gospel. Next question. Sabi mo, Christ is the head of the church. Saan itinatag ang church? Okay, when he comes, when he came down, he called the apostles, trying to build up the church, and he started the church when he was alive. Sabi niya, Christ is the head of the church. I am asking him saan itinatag ang church. Kung si Christ ang head ng church, dapat alam niya saan tinatag ang church. Saan itinatag ang Saan church? itinatag ang church? Gusto ko lang yung objection mo. Naghahanap ka ng lugar, 'di ba? Dahil saan? Tama saan? Okay. Bro Alex, meron kang counter Saan? objection doon or Sagutin ko. sige, proceed. Sagutin ko. Itinatag niya sa message niya kasi yung church ay spiritual message and it's not founded Kuya, and it's not. No. One objection lang at a time, bro Sanrio ha. So patuloyin mo muna to tapos mamaya mag-object ka. Okay. 20 seconds, bro Alex again. Okay, itinatag ang church spiritually kung saan siya nagpi-preach. Kaya after nung mag-preach siya, nakuha to ni Peter, kaya nagpi-preach siya sa Acts and the people were added to the church. And where is the church? The group of people. And that is the church. Next question. okay, I repeat the question. Ang sabi mo, Christ is the head of the church. Kung alam mo na si Kristo ang ulo ng simbahan, saan tinatag ang simbahan, dapat alam mo po yan. Lokasyon ang tinatanong ko. I know it. It's his message when he came down. That is the location. Okay, objection ulit, Sanrio. I am not asking about the message, I am asking about the location. Saang lugar itinatag ang Okay. church kung si Christ ang head of the church. Dapat alam niya po yung Okay, so again, Pastor Alex, ang second speaker ay naghahanap ng lugar. It is physical place ito, yung tinatanong niya kung saan. Meron ka bang counter objection doon sa hinahanap niya? Ano sasagutin ko? Okay, proceed. Okay, no location. The message is the spiritual church. So kung maghahanap ka ng physical church, wala kang makikitang foundation. Kayo kasi nasa Rome, akala nyo kayo ang church. Next question. Okay, kung no locations pala ang church kung saan itinatag, edi wala pong naitatag ang church kasi pag sinabing itinatag, may lokasyon, may pinagtatagan. Ang sabi nyo, no location. So, inaamin mo ba na yung church ay walang lugar na pinagtatagan? No, hindi ko inaamin yan. Ang sinasabi ko, ang church ay group of people. They were scattered abroad, everywhere. The church is everywhere. The saved Christians are everywhere. Maghahanap ka ng specific location. The specific location is the message of God to be saved. The gospel actually is the church. The one who believed Next there question. is saved people. Next question. Matthew 16 verse 18, Pedro, sa ibabaw ng batong ito itatayo ko ang aking iglesia. Saan nag-usap si Kristo at si Pedro dyan sa Matthew 16 verse 18? Sa Canaan, doon sila nag-usap. Pero ang pinag-usapan noon ay spiritual message, hindi physical. Kasi nasaan ang susi ngayon? Ang sasabihin nyo, nasa langit. Pero si Pedro ang bato. Nawawala ang salvation. Tandaan mo, the church are saved people. Sa inyo, hindi paligtas. Next question. Ang bansa na sasakop ang Kanaan? Canaan ha, Canaan. Okay. Nasa Israel ang Canaan. Okay. Next Doon question. sa bayan ng Israel, anong relihiyon ang umiiral doon? Religion, the Jews are religion, pero the Jews are blinded now because of their hard-headedness. They rejected the Messiah. When they rejected the Messiah, it went to the Gentiles from Apostle Paul, not from the Pope. Next question. Religion of the Jews lang ba umiiral sa bayan ng Israel?
No, maraming religion. Those are Diyos-Diyosan. Kaya nga they are anti-God that time. Ngayon naman, merong Christians naging anti-Christ. So lahat kayo doon, anti-God, dito anti-Christ. Next question. Anong Christian ang umiiral doon sa Jerusalem, doon sa Israel? Sa Israel? Ano? Sa ngayon, Messianic Jew ang tawag sa kanila. They were Jew but they believe in God. Like Peter. Peter is a Jew. He can call himself Messianic Jew. But Kuya- that is Kuya the Rafa. real Christian. Time stop. Objection to? Saan? Anong Christian religion ang umiiral sa bayan ng Israel? Yun po yung tanong ko. Okay, so ano nga Then ang I answer objection? the question. Ano nga ang objection mo doon, San? Kasi parang inulit mo lang Ano? yung tanong mo ba? Ang umiiral sa bayan ng Israel. I object. Teka ha, gusto ko lang i-analyze kasi ang objection mo kasi nagtatanong ka ulit nun sa previous na tanong ba? Gusto ko maintindihan bakit ka nag-object ba habang sumasagot si Alexander? Ang sabi niya kasi, Messiah Jews, ganon. Ang tanong ko kasi sa kanya, anong klaseng Christianity ang umiiral sa Jerusalem? Okay. Yung So, Israel. okay, so doon sa pinapaliwanag niya doon sa pagtatanong mo, parang hindi mo tinatanggap yung Messianic Jew na binabanggit niya. Ngayon, bro Alexander, ano yung counter objection mo doon? Counter objection ko, pag walang categorical, whether she likes or he likes it or not, kailangan tanggapin niya. Okay, so ito yung ating desisyon. Doon talaga sa pagpapaliwanag niya, ano talaga yan, nasa kanya yan. Ang gawin mo lang, i-rebut mamaya kung mali siya or tama siya. So, tuloy-tuloy tayo sa pagsagot. Kasi parang naputol si Alexander doon sa pagsagot niya. Bigyan ko siya ng 20 seconds again ha. So, proceed, Alexander. Okay, Jesus is the mediator and he called him Christ. So when you believe kay Jesus, magiging Christian ka. So anong tawag sa kanila? Sa Jew, Messianic Jew. Yan ang tanong, yan ang sagot ko sa tinatanong mo. Hindi ko alam kung ano pang Christian ang hinahanap mo. Next question. Okay, next question. Nagsabi ka ng Messianic Jew ang nag-e-exist din sa bayan ng Israel. Wala bang Christianity religion na nag-e-exist sa Israel? No, Christianity is not a religion. It's not a religion. It's a believer. Hindi religion. Ang religion ay mapupunta sa impyerno. Kaya kung kayo ay napapaloob sa mga religion or individual religion, lahat kayo sa impyerno mapupunta. Next question. Naglatag ka ng Seventh-day Adventist, ROG, Church of God, and Roman Catholic Church. Ang sabi mo ang dapat tignan dito ay doktrina. Tanong, saan nagmula ang doktrina ng Baptist Church? Kay Apostle Paul, yung gospel, the gospel of salvation, the 1 Corinthians 15:1-4, the death and the burial and the resurrection. If you believe this, you are saved. And how to achieve it? You have to believe. Next question. Kaya mo bang i-connect yung Baptist Church sa pagkakasimula ninyo hanggang kay Apostle Paul, yung mga tao na nagpasa-pasa ng doktrina ninyo hanggang sa mabuo ang Baptist? Yes, sinabi ko lang sa iyo, it's not the name, it's the doctrine. I can make Alex Church. The doctrine is more important. Time. So, Time na. Kaya na. Time na. Tanong ng ating first speaker, Pastor Alexander Santos ng Baptist. Your time start now. Okay, sa lahat ng presentation mo, ito ay kinuha mo outside from the King James Version Bible. Yes or no? Wala po ako masyadong nilatag na sitas. Ang tanging pinasan ko sa yung sitas is Matthew 16 verse 18. Ang Matthew 16 verse 18 na nilatag ko hindi lang sa King James Version yon. I object. Stop. Objection. Ano yan? First speaker. Ang objection ko lang, categorical lang to, ano? Sabi ko, halos lahat ng inilatag mo na presentation ay hindi galing sa King James Version na sinabi nyo ay ginawa nyong Bible. Yes or no? Objection, Kuya Rasha. Ina-analyze ko muna doon to San Reo sa yes or no.
Sanreo, meron kang counter objection? Isang sitas lang yung nilatag kong presentations, Matthew 16 verse 18, at yung sitas na nilatag ko, yung din na nakasulat sa King James Version at sa lahat po ng Bible Okay. translation. So yung ginamit ko po, hindi lang King James Version, kundi lahat po ng translations. Okay, so ang objection kasi dito, Sanreo, itong sa categorical na yes or no, rule number 2 to. So, ibabalik ko sa iyo to. Sasagutin mo ba ng yes or no? Magne-next question ka or 10 seconds kang paliwanag agad? Kung siya, paliwanag na lang agad, ipapaliwanag ko ulit para mas malinaw. Okay, 10 seconds yung kukunin mo? Yes po. Okay, 10 seconds sagot. Proceed. Ang Matthew 16 verse 18 na nilatag ko, pareho lang ng statement sa King James Version at saka sa lahat po ng Bible translation. So hindi lang sa KJV kundi sa lahat po ng Bible translation na question. pinagkuhaan ko ng sitas. Okay, maliban sa Matthew 16:18, yung mga presentation mo ay galing sa labas ng Bible. Yes or no? Yes po, galing po sa labas ng Bible na tinatawag nating standard references dahil hindi po Bible alone ang Roman Catholic Church. Kaya ako ay gumagamit ng traditions and standard references. Yes, 100%. Okay, pagdating sa aral ng Panginoon, ano ang dapat mong sundin na final authority? Ang Bible ba o yung mga references? Well, pagdating po sa aral ng Panginoon, ang dapat sundin sa stand ng Catholic Church, hindi lang po Bible object. at hindi I object. po. Okay, objection. Ano yan? Ang objection ko, meron akong pinagpipilian dito. Sanreo, may pinapipili ako sa iyo. Pagdating sa mga aral, especially sa church or sa salvation, ano ba ang dapat sundin? Ang Bible ba o yung references na binabasa mo? Okay, so Objection, Kuya Rasha. wait lang ha. Ang objection ni Pastor Alexander Sanreo patungkol ito sa pagpipilian mo dapat either Bible Yes, or po. yung reference. Ngayon, Yes. anong counter objection mo? Objection po, choices po niya na pagpipilian ko, yun po yung stand ng protestante. Ang Catholic Church, hindi po ako pwedeng mamili lang ng Bible o standard references dahil ang Okay. Catholic Church may three pillars kami. Magisterium, tradition o standard Okay, references okay. at Bible. Okay, so Napaliwanag ko ganito. nga po. So ganito. Since hindi mo siya sasagutin sa categorical, ano yung gagawin mo? In the next question mo or 10 seconds lang? Paliwanag agad. Kuya Rasha. Sige, 10 seconds. Proceed. Hindi ako pwedeng sumagot kung Bible o standard references. Three pillars ang faith ng Catholic Church. Bible, magisterium, and traditions. Hindi kami Bible alone, kaya wag mo kong papiliin ng scriptures. Next question. At hindi lang kami references, Okay. kami ng Bible. Sa stand na ginawa ko, may nabanggit ba ako sa mga latag mo na mga references? Sa Bible lang ba ako nag-depend? Yes or no? Yes, sa Bible ka lang naglatag at hindi ako Bible alone, pero konektado ang standard references ko sa nilatag mo dahil naglatag ka ng Matthew 16 verse 18, which is yan ay naganap sa bayan ng Jerusalem. Okay. So, sino ang dapat nating sundin? Yung Bible or yung references? Objection, Kuya Rasha. Time stop, objection. Anong objection yan, Sanreo? Hindi po ako pwedeng sumagot kung standard references o Bible dahil hindi po Bible alone ang Roman Catholic Church at hindi rin po kami Okay. standard references alone. Like what I've said, tatlo po ang pillars namin, magisterium, Bible, at saka tradition. Okay. Yun po yung sagot. So, I ang objection mo patungkol doon sa pagpipilian na sabi mo nga, wala doon ang sagot mo kasi tatlo nga yung nabanggit mo. Counter objection, Pastor Alex, doon sa objection niya. Counter objection, kung wala kang sagot sana, sabihin mo na lang, mag-explain ka na lang. Huwag na objection para madali tayo. Ano? Pag no answer, explain, and then 10 seconds. Kung both, then just say both. Ano? Ganun na lang. Okay? So, magna-next question na lang ako. Hindi. Magde-decide mo na ako. Okay, so, Okay.
Doon sa last na tanong, Sanreo, anong gagawin mo doon kung hindi mo pipiliin ang dalawa? Either magpapaliwanag ka agad 10 ng 10 seconds or next question. Okay, next question. 10 seconds, proceed sa sagot. Pa po sinasabi, hindi kami Bible alone kaya hindi ko pwedeng piliin ang scriptures lang. Hindi rin kami standard references alone o tradition alone kaya hindi ko yun pwedeng piliin. Kami po ay may tatlong pillars, traditions, Next question. magisterium. Next question, please. Okay, ipinagmamalaki ko dito na ang church ay grupo ng tao, hindi building. Grupo ng tao. Ngayon, ang tanong ko sa iyo, ang church ba grupo ng tao or building? Okay, ang church ba ay grupo ng tao o building? Both. Sa standpoint ng Catholic Church, pag sinabing church sa amin, grupo ng tao at structure o struktura, yun po sagot ko. Okay, dahil both ang sagot mo, nakatira ang Diyos spiritually sa puso natin as a believer, nasa atin. Agree ka ba dyan? Yes or no? Hindi po ako a-agree dahil hindi lang po sa puso ng tao nananahan ang Diyos, nananahan din siya sa bahay dalanginan kung saan nandoon din ang Ark of the Covenant, kabanatipan kung saan siya nakikipag-usap sa mga sinaunang Hudyo. So nananahan din siya sa kanyang mismong iglesia, yung istruktura, which is nandoon yung kabanatipan regarding sa Old Testament. Okay. 1 Corinthians 3:16. Know ye not that the temple of God, that you are the temple of God? 1 Corinthians 3:16. Know ye not that you are the temple of God? So the temple of God is you. And the Spirit of God dwelleth in you. So if the temple of God is you, saan pa siya nakatira? If the temple of God ay nasa katawan ng tao, di ba? Ang katawan ng tao ay templo ng Diyos. Tandaan din po natin, ang Ark of the Covenant, doon nakikipag-usap ang Diyos sa tao sa panahon ng Old Testament. So, meaning, yung toldang tipanan, templo rin yun. So, nandoon din yung Diyos, yung presensya niya. Okay, Next question. for the record, alam mo ba nung namatay si Jesus Christ ay nagiba na ang temple of God? Yes or no? Hindi po, no, hindi po pwedeng magiba ang templo ni Jesus Christ. Hindi kaya nga ni kapangyarihan ng Hades, hindi makakapanaig laban dito. So, kung nagiba ang temple ni Jesus Christ, sinungaling ang Matthew 16 verse 18. Hindi makakapanaig ang kapangyarihan ng Hades laban sa iglesyang tatag ni Kristo. Yun ang sagot ko. Okay, question. yung temple of God na nasa Jerusalem, nasaan yun ngayon? Yung Temple of God na nasa Jerusalem, kung nasan siya ngayon, yan ay nakatatag ngayon sa Roma, sa Rome dahil nandun ang Vatican, which is yan ang tatag ni Kristo, the Roman Catholic Church. Okay, si Peter ba ang nagtatag doon o si Jesus Christ? Si Kristo ang nagtatag ng iglesia, kay Pedro ipinamahala ang iglesia para ito ay magpatuloy. So yung nasa Roma, tatag ni Kristo na pinamamahalaan ni Apostol Pedro dahil nasa amin ang kanyang bangkay. Okay, so kung kayo ang true church, ano ang doktrina nyo sa tao? Ito ba ay maligtas sa paniniwala o maligtas sa paniniwala at gawa? Objection, Kuya Rasha. Time stop. Okay, ano objection natin? Wala kami sa kaligtasan, nasa true church kami. Wala kami sa kaligtasan ng paniniwala, doon tayo sa true church. Back to topic. Okay. Yung objection mo ay tungkol doon sa last na tanong na para sa'yo ay out of topic. Counter objection? I object lang, ano. Naintindihan ko. Ang objection ko lang, pupunta na tayo sa value, sa value ng church. Kaya nga binibigyan na kita ng benefit na okay, kung kayo ang true church, ano naman ang hatid nyo sa tao? Dahil sa ayaw mong i-explain ang value nyo sa tao, No. objection ko dito. Bro, sa akin ka makipag-usap, bro. Ano yung objection mo doon sa... Padre Rasha. Sige. Dahil ayaw i-explain ng kalaban ko yung value, so iibahin ko na lang yung question ko dahil para ngayon wala palang value sa kanila yung true church, di ba? Okay. So iibahin ko na lang yung question ko. Okay, so ito yung ating decision doon sa last na objection ni Sanreo na sinasabi niyang out of topic kasi kahit
pilitin ko yan, syempre, hindi niya pa din sasagutin kasi para nga sa kanya out of topic yan. However, meron pa namang rebuttal, pwede niyong ilahad doon. Ayan. 4 minutes and 2 seconds. Next question, Alexander. Okay, next question. Yung bang mga believer na sinabing added to the church doon sa Acts 3,000 and another 5,000, yung bang added to the church, yun ba ay saved Christians? Yes or no? Kuya Rasha, objection. Time stop. Ano objection natin? Wala kami sa Save Christian, True Church tayo, balik sa iglesia. Yun ang paksa, wala sa Save Christians. Okay, again, off topic yung tanong. No, Yun yung wait lang bro ha. Ayan yung sinasabi ng second speaker. Counter objection dun sa kabilang panic. Okay, sinabi niya kanina na ang church ay both group of people and then the building. So this is not out of topic. Group of people ay church din, and then the building is church also. So ang tinatanong ko dito, yung group of people na sinabi mong church din, na 3,000 and 5,000 believers kay Jesus Christ, saved Christians ba sila? Yes or no? Okay, so ito yung ating decision dyan. Actually, ang tanong naman ay valid kung sasabihin lang doon sa out of topic ba. However, ikaw naman ang sumasagot dito, Sanreo. So, anong gagawin natin, San? In-next question mo or magpapaliwanag ka na lang? Ako po. Again, ano? Ipapaliwanag po 10 seconds. 10 seconds, ayan, proceed. Sige, proceed. Ang paksa wala sa salvation, nasa True Church. Doon tayo sa iglesia mismo. Wala tayo sa Save Christians, nasa church tayo. Doon tayo bumalik. Ayoko ng Save Christians, wala tayo sa salvation. Next question. Okay, next question. Dahil iniiwasan mo yung mga dahil iniiwasan mo yung value ng church, eto ang tanong ko sa iyo. Sa Romans 16:3-5 nakalagay dito, greet Priscilla and Aquila, my helpers in Christ Jesus, who have for my life laid down their own necks, unto whom not only I give thanks, but also to the churches of the Gentiles. To the churches of the Gentiles. Likewise, greet the church that is in their house. Likewise, greet the church that is in their house. Sa Tagalog nito, yung church daw ay nasa loob ng house. So, yung church na nasa loob ng house, yung church ba na yon tao na nasa loob ng bahay? Yes or no? Yung church na kung yung church nasa loob ng bahay is tao, hindi lang po tao. May bahay nga eh. So ibig sabihin may structure. At sino yung nasa loob ng bahay? Tao. Kaya ang church is structure at tao kasi may bahay at nasa loob ng bahay mga tao. 'Yun ang sagot ko. Okay, so sa presentation ko, party ako ng doctrines na ibinibigay ni Apostle Paul. Dito sa ganitong klaseng structure, sa house, dito. So ngayon, dito sa Romans, di ba? So ngayon, yung house na yun ba nakatira ba doon ang Diyos? Yes or no? Yung house na yon, doon ba nakatira ang Diyos? No. Yung presensya niya yung nandoon dahil ang Diyos ay nakatira ngayon sa langit. Hindi pa pwedeng tumira ang Diyos dito sa lupa. Nasa langit nga siya, kanang trono, di ba? Yung house na yon, yung nandoon, yung presence niya. At sa tulong at gabay ng Holy Spirit. Yan ang sagot ko. Okay, yung mga miyembro doon sa sinabing nakatira sa house, mga Katoliko ba yon? Yes! Mga Katoliko. Dahil wala pang Bible, may Catholic Church na. At wala pang Bible, wala pang Baptist Church. Malamang Katoliko yon dahil hindi naman kami Protestante. Yan ang sagot ko. Okay, so sinasabi mo na yung sa Efeso, mga Katoliko din ba yon? Yes or no? Yes, mga Katoliko, dahil ang Church of Efeso ay nasa ilalim ng Catholic Church na kinubkob ng Ottoman Empire ng mga Islam.
ang Church of Ephesians ay dating katolikong simbahan. Yes, katoliko yung mga yan, 100%. Very agreeable. Okay, sa Bible na ginawa ninyo, na King James Version na ni-compile nyo, pwede bang ibigay mo sa akin ang verse na sila ay katoliko? Okay, pwede ko bang ibigay sa iyo ang verse na sila ay katoliko? Hindi nagbigay si Kristo ng pangalan ng iglesyang kanyang itatatag. At meron ng Catholic Church na pangalan, wala pang Bible. Kaya wala po sa verse makikita yung pangalan ng aming simbahan mismo. So, hindi 100%. Pag sinabi mong 100%, mababasa mo doon sa King James Version, yes or no? Pakiulit yung tanong. Pwede ba? So, ang huling tanong, Brother Rasha. Okay. Ano na kasi ito? Kanina 3 seconds na lang. Doon sa hindi nadinig ba? So, pwede namang ulitin kasi meron pang 3 seconds. Pero, let's see kung kaya pang sagutin. So, pakiulit mo na yung tanong, Sige, Alexander. present na lang ako, Brother Rasha. Okay. So, dyan natatapos ang first stage ng ating debate.